Amen, amen. At I hope you're always excited for the Word of God. Amen. At yan po lagi ang atin pong pakay kung bakit nandito tayo sa tahanan ng Diyos. Okay, kanina umaga, after the preaching, after the service, at it's my custom na pagkatapos, tumatayo po ko dyan sa harap. And some of you are coming and shaking my hands. At isa po sa lumapit sa akin, sabi niya, Pastor, nagpapasalamat ako sa Panginoon because of forgiveness, sabi niya. Dahilan sa forgiveness na yan, nabuo ang aking pamilya. Yeah. Sabi niya, I think the big reason na pwede ko nang paalisin ang aking asawa at pwede ko nang hindi papasukin ang bahay ang aking asawa sapagkat may malaki akong ebidensya. Pero dahilan sa forgiveness na yan, hindi nagkawatak-watak ang aking pamilya. So decision is very important, mga kapatid. Making a decision is very important. Kaya napakahalaga, ngayong gabi, I'm going to talk to you about making a decision when you get discouraged. Okay? Making a decision when you get discouraged. We will go back to the study what we have heard last Wednesday na narinig natin dito, nag-preach Pastor Abrod, how to encourage yourself. But this time, mga kapatid, making a decision is very important even when you are discouraged. Hindi mo na kinakailang hintayin pa na ikaw ay ma-encourage bago ka gumawa ng decision. Your decision is very important during your discouragement. Sabi ng iba, huwag kang gagawa ng decision kapag ka-discouraged ka. No, you have to make a decision when you are discouraged. All right? Shall we all stand, please, and let's turn our Bibles in the book of 1 Samuel chapter 30. 1 Samuel chapter 30. Okay. Kaya ako po dinala ang mensaheng ito ngayong gabi kasi alam kong kasama natin yung mga missions and napakarami po sa ating if you're in the ministry, talaga hindi po pwedeng hindi ka makaranas ng discouragement. But what are you going to do when you get discouraged? Okay? So this is very important. Nawa ay magbigay po sa atin ito na magandang gabay sa panahon ng ating discouragement, mga kapatid. Okay? Kung meron mang napakahalagang bagay na dapat nating gawin at bigyan at pag-aralan ng mabuti na gagawin po natin, yan po yun sa panahon ng tayo discouraged sa paggawa po ng decision. Okay? Now, let's learn from David. Now, hindi po ako magsasalita rito based on my experience. Kapatid, kung ako man po ay may experience kung paano ako naka-overcome ng mga discouragement at mga disappointment, it's all because ina-apply ko or tinignan ko at in-apply ko yung mga nakita ko na gumawa ng decision during their sa kanilang panahon ng kababaan, no? Disappointment and discouragement. You see? So, it's always an example. Okay? Marami po tayong bibigyan ng pansin po rito. Alright? Let's start from verse number 3 of the book of 1 Samuel chapter 30. Now, ito po yung nakarating na po sila, bumalik na po sila sa Ziklag or Siklag. Okay? Now, that is, makukonsider natin after the victory. You see? Now, after the victory, mga kapatid, makinig tayo ng mabuti. Huwag tayong masyadong magbunyi na parang it's over. Everything is over. Na parang wala nang darating sa atin. Pagdating na bagyo at lumipas ang bagyo, sabi natin, salamat, na parang wala nang darating uli na bagyo. Tandaan po natin sa isang taon, hindi lamang 10 bagyo ang nadadanasan po natin. See? So, pagkatapos mga kapatid ng pag-erupt ng volcano po sa Taal, you see, nandoon kami, pero nakita natin kung paano nagtagumpay. See? At tandaan po natin, hindi lang minsan nag-erupt ang volcano sa Taal. Kung gusto yung malaman, bilangin nyo yung anak ni... But anyways,
Let us read the Bible now, mga kapatid, okay? Chapter 30 of the book of 1 Samuel, now in verse number 3. Are you with me? So David and his men came to the city, that is Ziklag, mga kapatid, okay? And then, behold, it was burned with fire. And their wives and their sons and their daughters were taken captives. Then, ibig sabihin kapatid, dinala ng mga kaaway. No? Dinala ng mga kaaway, ng mga Philistines, yung pong, or yung nagkaaway, yung pong mga pamilya nila. Right? Now, verse number 4, then David and the people that were with him lifted up their voice and wept until they had no more power to weep. And David's two wives were taken captives. So alam niyo na kung bakit grabe ang disappointment, doble ang disappointment ni David. Because his two wives were taken captives. Kaya doble ang kanyang disappointment. Some of you are not getting it. Okay. Ahinoam and Jezreelites, the Jezreelites, and Abigail, the wife of Nabal the Carmelite. And David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. Now, if you have a marker, mark that sentence right there. No? Yung phrase na yan. Maganda po yan, mga kapatid. Remember, sabi na Biblia, but David encouraged himself. Okay? Wala hong sinabi dyan na Naboth encouraged himself or other people encouraged David. No. But it's David himself encouraged himself. Okay? Nakukuha niyo po, mga kapatid? And then the Bible says here, verse number 7, and David said to Abiathar, the priest, Ahimelech's son, I pray thee, bring me hither the ephod. And Abiathar brought hither the ephod to David. And David inquired at the Lord, saying, shall I pursue after this troop? Shall I overtake them? And he answered him, pursue, for thou shalt surely overtake them, and without fail recover all. So David went, and the 600 men that were with him, and came to the brook Bezor, where those that were left behind stayed. But David pursued, he and 400 men, 600 of them, pero iniwan niya yung dalawa, and then yung 200, and then yung 400 ay dinala niya. For 200 abode himself, which were so faint that they could not go over the brook Bezor. Okay? Now, so titignan po natin dito, mga kapatid, yung decision ni David na kanyang ginawa when he was discouraged. Okay? So I believe we can learn something from here, kapatid. At lalong-lalo na kapag kayo nasa gawain ng Panginoon, napakahalaga. You know, kapag kayo nakaranas ng discouragement, baka ang unang-unang dadating sa iyo at decision na gagawin mo is to quit. That's a majority, mga kapatid. Yan ang majority yan ang decision na ginagawa ng majority. You see? And parang hindi na naiiba. Ano naman ang naiiba sa atin? You know, let's study the Bible. Okay? Alright, tayo po'y sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na binasa po namin. Pagpalain niyo po ito at pangunahan niyo po ako, Panginoon. Ayoko po magsalita rito based on my opinion. I believe, oh God, you're the one who gave me the light in this passage, O Diyos. At sana po, ang bawat isa ay makita po namin ang kahalagahan ng paggagawa ng decision during our disappointment time.
Kaya Panginoon, kayo po manguna sa pag-aaral na ito. Please, I beg you, in Jesus' name, Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. By the way, narinig ko, Brother Al, kay Brother Roy, 30th wedding anniversary in the Grace ng Thursday. Wow, happy 30th anniversary. Amen. Yeah. Mukhang tahimik ka. No? Mukhang tahimik ka, parang may tinatago ka, may kinakatakutan ka eh. Pero babawi tayo mamaya. Hindi pwedeng palampasin ito mga kapatid. Wala na, na-post ko na eh. Na-post ko na. Yeah. So, akalain mo mga kapatid, 30th wedding anniversary na nila. Wow. Yung iba dyan, hindi pa makatatlo eh. Yeah, naghihiwalay na. Yeah. You know, hindi kayo ignorante sinasabi ko. Di ba? Pero akalain nyo ngayon, 30th na. Ikaw kayo, Willie, ilan na? Kayo, Odette, ha? 20, golden pa lang? Oh, yeah, mas nauna pa si Brother Al. Oh, yeah. Ikaw, Brother Roy. 25th din? Wow. Kalahin niyo po. At dito na po ito nakasal yung dalawa. No? Si Brother Al dumating po rito. Dala-dala niya yung high schooler. And then, yeah. So, mag-asawa na po sila ni Grace. No? Kaya salamat sa Panginoon. Nakakatuwa. No? Kalahin mo, 25th na kayong dalawa na dito kayo ikinasal. No, huh? 27. Sinasabi ko na si Odette. Sabi ni Odette. Yeah. Kayo, Noel, na kayo, Noel? Si Noel, tinatanong ko, hindi ka o Cynthia. Nagsimba ba si Noel? 27 na si Noel. Yeah. Siya ang kauna-unahang kinasal sa building na ito, mga kapatid. Actually, hindi pa lamang po ito building, mga kapatid. Parang yung bubong nito ay parang, wala lang, nilagyan lang namin ng bubong talaga to. Meron ng stage, pero pinagano lang yung bubong, dinikorasyonan, pagkatapos naikasal sila, mga kapatid. See? So, at least we call it wedding. All right, let's go to the Bible. So after the victory, mga kapatid, sila David and his men went back to the city, and then, sila'y naharap, mga kapatid, sa isang pagkakataon na hindi ho nila inaasahan. Sino ang mag-aakala na pagkatapos ng tagumpay ay meron kang haharapin na discouragement? Na gusto ko lamang po ipaalala sa inyo na pagka tayo nakatanggap ng tagumpay, mga kapatid, o anumang kasiyahan sa buhay natin, anumang tagumpay meron tayo sa ating buhay, huwag tayong masyadong kampante na wala na tayong dadaanan na hindi natin magugustuhan. There will come a time na pagkatapos mong magbunye, pagkatapos mong magpasalamat sa Panginoon, meron ka na namang hihingin tulong sa Panginoon. You see? So that's why this is exactly what happened to David, mga kapatid. And so imagine, sabi ng Biblia, pagdating nila sa kanilang city, mga kapatid, in fact, ang Siklag, yan po yung lugar na kung saan si David ay nag-stay ng matagal, mga kapatid, na grabe ang kanyang disappointment sa lugar na ito. Grabe ang kanyang kahinaan, grabe ang nangyari sa kanyang buhay. That's why if you're going to study the life of David when he was in Siklag, no, mapapansin nyo na si David ay wala siya na-compose na awitin sa Siklag. You see, it's all about disappointment, mga kapatid. Wala kang makikita, mga kapatid, na gano'n nangyari. But you know what? What we need, mga kapatid, is this. Makikita po natin kung anong step na ginawa nito. There's no outline dito, mga kapatid, na makikita nyo na in-outline ni David kung ano mo dapat niyang gawin. But I can see something here, mga kapatid, na pwede po nating gayahin. Alright? Now, so, that is exactly what happened. The Bible says in verse number 6, David was greatly distressed. You see? Now, you understand, mga kapatid, kung tayo ang lalagay sa kalagayan ni David, talagang hindi po maganda. Magsasuffer ka rin talaga rito na ganitong klaseng kalagayan. Ng disappointment, the discouragement. You see, he was greatly distressed. Not only that,
do you understand that the discouragement, nakita mo na yung mga tao, kasama mo yung mga tao sa tagumpay, you see, and you see na nagkaroon dito, mapatid, ng different opinions, different emotions. You see, kapag ka ang tao nag-depend sa kanilang opinions, mapatid, sila rin ay magdi-depend sa kanilang emotions. So makikita nyo, dalawang emotions ang makikita nyo rito. So pagkatapos yung mga tao, mapatid, dumating, galing sa tagumpay, na kanilang pakikipaglaban, mga kapatid, imagine na pagkatapos niyan, nadatnan nila, sila'y nag-rejoice, ang saya-saya. I can imagine na habang papunta pa lamang sila sa Siklag, kapatid, grabe ang saya nila. Now, can you imagine that? Na pagkatapos ng tagumpay, yung kanilang emotion is high. Di ba? Talagang high moral sila, mga kapatid. Bakit? Dahilan sa kanilang tagumpay. And all of a sudden, nabulaga sila. Pero imagine, nung naglalakad sila, maaaring nasa isip nila, mga kapatid, just maybe, na sila'y nag-iisip, salamat na si David ang leader natin. Salamat na ginaid tayo ni David. Salamat na talagang matapang ang leader natin. Salamat talaga na napakabuti, napakagaling ng leader natin. Subalit na nakarating po sila sa Siklag, mga kapatid, nagbago ang lahat. Nag-change mode sila. Alright, ano nangyari mga kapatid? Tinignan nila si David, ang sabi ng Biblia, yung mga taong nagpupuri kay David, ngayon ay nagsasalita at nag-uusap-usap na batuhin na lamang natin si David. Patayin na lamang natin si David. Imagine kasama nila si David sa tagumpay, but this time, nung nakakita sila ng discouragement, ng disappointment, dahil lang sa nawala yung kanilang pamilya, at nasunog yung kanilang mga bahay. Imagine, dumating sila mga kapatid, nakita nila yung kanilang mga bahay, yung kanilang lugar ay umuusok. So nagkaroon na sila habang malayo pa sila, may nakikita silang usok. So nagkakaroon na sila ng kaisipan na maaaring bahay ko yun. At kung maaaring bahay ko yun, paano na kaya yung pamilya ko? Ano kaya ang nangyari? Wake up. Ano na kaya ang nangyari sa anak ko? Ano kaya nangyari sa asawa ko? So, totoo po yan, pagdating po nila, nakita talaga nila, wala na yung pamilya nila. Wala na yung bahay nila at wala na yung pamilya nila. And you know what? Again, ang kanilang focus ay nakatingin pa rin kay David, pero iba na ang kanilang nasa isip. Yung dating praises, mga kapatid, ngayon ay curse na. Yung dating binibigay nila na pag-praise kay David, being their leaders now, nabaliktad na. Iba na ang nasa isip nila. They're thinking of stoning David. So you understand that? Naisip ba nila, kapatid, na si David ay may pamilya rin? Naisip ba nila na si David ay dalawa nga ang asawa? Sila isa lang ang nawala. Si David dalawa. So you understand that? Naisip kaya nila na masakit din yun kay David. Naisip kaya nila na si David ay hindi lamang siya nawalan ng asawa, kundi nawalan pa siya ng bahay, nawalan din siya ng throne, nawala yung lugar niya. And because of that, yung sakit na naramdaman nila ay nagiging sakit pa rin ni David. And yet, they spake of stoning David. They blame David. And now, they're thinking of killing David. What a great discouragement, kapatid. Matindi ho yung discouragement na naranasan ni David. Pero mga kapatid, makikita niyo sa talata na ito, si David ay hindi po siya nanatili doon sa kanyang kahinaan. Hindi po siya nanatili sa kanyang disappointment. Hindi po siya nanatili doon sa kanyang distress na situation or condition, mga kapatid. But the Bible says here, he encouraged himself. When the people are speaking and thinking of stoning him, instead of encouraging him. By the way, let me just remind you, it's so important that you have an encouraged leader.
In fact, kapatid, kung meron mang problema sa loob ng tahanan, ang unang-unang hahanapin nyo ay inyong leader. Not to blame him, not to point your finger at him and blame him. No! Hanapin ninyo ang leader ng tahanan ninyo kung meron problema sa loob ng tahanan ninyo and try to encourage him. Because kapag meron kang isang encouraged na leader, merong encouraged na followers. Instead of blaming the man, blaming the leader, stop blaming it. Shut up. And start encouraging your leader. It should be that way. Kasi kapatid, sigurado niyan eh. Pagka kayo na-discourage, you think titignan ka lang ng leader mo, titignan ka lang ng asawa pag may problema sa loob ng tahanan. Akala, minsan may ugali ang mga wives na ganito. You should admit these wives. Na parang kayo lang nasasaktan sa loob ng tahanan pag may nangyayari sa anak ninyo. Kaya hindi nyo gaanong makita kasi sa asawa ninyo yung discouragement eh. Kasi nga hindi gaanong pinapakita ng asawa ninyo yung discouragement na yun, kasi pag nagpakita siya ng discouragement, alam nilang babagsak kayo. Alam namin na kayo ay weaker vessel, kapatid. Kinakailangan nyo ng good handler. Strong handler. And so what happened, this is exactly what happened mga kapatid. Sabi ng Biblia, David encouraged himself. Now, I'm looking for the man. Meron siyang, imagine, may nakasama siyang 400. May 600 siya, pero yung dalawa, napagod yung 200 eh. Hindi na nakasama sa kanya. Mga men yun, kapatid. Napagod, tumigil, hindi na nakasama kay David. You think David hindi napapagod? Napapagod din to, but he must keep going. Think about that. Nadi-discourage siya, but he must keep going. Okay? Now, ang hinahanap ko ngayon, ilan kaya sa 400 dito ang lumapit man lang kay David? David, boss, you can make it. We can make it. Kaya natin to. Bira pa rin tayo, hanapin natin sila. No, wala. Wala. You understand, it's so important, mga kapatid, na sa panahon na katulad nito, kung hindi si David gagawa ng decision, mapapasama siya doon sa decision ng ibang tao para sa kanya. Do you see how important it is? Brethren, men of the home, mga fathers, leaders of the home, na kaagad ay gumawa ka ng decision. Decision. You see, kaya, listen, napakahalaga na gagawa. Sabi ng iba, huwag kang papabilis, pabigla-bigla sa decision, mga kapatid. No, kinakailangan natin ng biglang decision. Ang problema lamang sa paggawa ng biglaang decision kung wala kang ginagawa before the decision. Remember, David was the man of God, God's man, or God's man after his own heart. Yan po ang kalagayan ni David. May maayos siyang relasyon sa Diyos, kaya hindi problema yung gagawa siya ng desisyon during his discouraged time. And so what happened, mga kapatid, tingnan po natin ang mabuti. David was greatly distressed, for the people spake of what? Stoning him. Because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord, his God. When the world is against him, David went to the Lord. When the world think of stoning David, killing David, nagagawa ng hindi maganda laban kay David, saan pumunta si David? He encouraged himself in the Lord. In the Lord.
Alam niya kung anong dapat pumasok sa isipan niya. And notice, kung titignan niyo mga kapatid, parang may redundancy sa talata na ito. Okay? Can you put that on the screen? Notice what the Bible says. David encouraged himself in the Lord. You see, the word Lord there is in capital, not in a small letter. So, pinapakita po yan, every time nagagamitin po ang Lord sa Old Testament, pinapakita niya po yan, ipinapakita po dyan na bilang isang commander ng labanan, ng battle. The Lord will fight for me. Something like that. You see, the Lord, His God. You see, parang may redundancy. Nandun na yung Lord, nandun pa yung God. You see that? Because ang tinitignan ni David, when he encouraged himself, tinitignan niya kung sino ang nagli-lead sa kanya sa battle, mga kapatid. Remember what the Bible says. Remember what David said. Ano sabi ng Biblia? It is the Lord who taught these hands to war. Diba? So, lagi pong ganyan ang nasa isip ni David. Laging ganyan ang naiisip niya ay isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na nakikita niya ang lahat. Diyos na alam niya ang lahat. Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mga Diyosas. Alright? Now, so here's what the Bible says. David encouraged himself in the Lord. Now, how did David encourage himself in the Lord? Alright? Here's the passage, mga kapatid. Let's go to verse number 7. Okay? Now, tandaan niyo po mga kapatid, sa panahon ito na si David ay discouraged. Sa panahon na siya ay in distress. Maganda po yung word na yun, distress. Sapagkat para kang wala ka nang makikitang kakampi. Wala kang makikita na pwedeng magpapabor sa iyo, mga kapatid. He was in distress. In other words, he cannot find help. Di ba? Wala na siyang makitang katulong sa mga kasama niya. Lumingin siya sa harap, wala siyang katulong. Lumingin sa kaliwa, wala. Kanan, wala. Likod, wala. He was totally, greatly, that's the word that the Bible used here. Greatly in distress. Are you following me? He cannot find help. But he knows where he can find help. Yeah. Wala siyang narinig sa mga kasama. Imagine, where are the 400 men? Wala man lang siyang narinig sa 400 na yun. But this time, the Bible says, he encouraged himself in the Lord. Paano niya ginawa ito, mga kapatid? Notice what the Bible says here. And David said unto Abiathar, the priest. Abiathar, the priest. David was a God man, was God's man. But listen, he came to the man of God. Okay? Yan kaagad ang naisip niya. At alam niya, kapatid, kung anong meron yung man of God. Listen to me now. Listen. It's so important that in our life, alam po natin kung sino ang lalapitan natin sa panahon ng discouragement. Marami po tayong pwedeng lapitan, pero sino talaga ang dapat nating lapitan? When the world is pointing the finger at you, at wala ka na mahanap dito na nakakampi, kapatid, wala ka na marinig, lahat na maririnig mong boses, ayaw mong marinig. Oh yeah? Nakarinig na ba kayo ng tao na totally discouraged na sabi, ayoko muna makarinig. Ayoko muna makipag-usap. Gusto niya lang magkulong sa kwarto. Bakit? Sapagkat natatakot ka na may maririnig ka na sa panahon ng discouragement mo ay lalo kang i-discourage. Natatakot ka sa sabihin ng tao kaya gusto mo lamang muna matahimik. Now, look at this. Look what happened here. Sabi ni David, okay, tinawag niya si Abiathar. Bakit si Abiathar? Kasi si Abiathar, mga kapatid, ay priest ng Diyos. Okay? He's got an open line with God. At lagi siya, mga kapatid, nakipag-usap sa Diyos. Tandaan po natin, ang priest, siya ang nagre-represent sa atin sa Diyos.
You see, let me ask you a question, kapatid. Sa panahon ng ating discouragement, kanino tayo lumalapit? Now, hindi pa ho yan. Tutuloy ko po yan mamaya. Alright? Tutuloy ko po yan mamaya. And then, nung tinawag niya si Abiathar, kapatid, look what happened here. Abiathar the priest in verse number 7, Ahimelech's son, I pray thee, what? Bring hither the what? The ephod. The what is the ephod now? Ito ang dapat po natin liwanagin dito. Ang ephod, kapatid, yan po ay isang parang vesture. Yan isang parang robe or pinapatong dito na lagi po yung kasuutan ng pare. Okay, ng priest. Hindi po yung pare na ayon sa pangunawa natin sa pare ngayon. Okay? Now, hindi po ang pare pare-pareho. Okay? Iba yung pare sa Bible. Okay? Bagamat yung pare sa Bible, maliwanag na nagkakasala rin, mga kapatid. But here's the thing. Yan po ay pinapatong sa damit at dyan po ngayon, sa robe na yan, sa ephod na yan, may nakalagay po dyan na tinatawag na breastplate na parang kwadrado po yan dito. At doon sa kwadrado na yan, meron pong tinatawag doon na 12 stones. Okay? Of course, yung iba, nilalagyan po ng mga theologians, nilalagyan po nila yan ng meaning. At ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, ay the 12 tribes of Israel. Okay? But that is what they said. Okay? But here's the thing. Two of the stones ay tinatawag po na Urim and Thummim. Okay? Kayo mga Bible students, na-encounter nyo na to? Say amen if you're there. Okay, yeah. So, ano po yung Urim at saka Thummim? Para maunawaan po natin, bakit hiningi ni David yun? Bakit tinawag niya yung priest? Bakit sinabi niya, dalhin mo rito yung ephod? Okay? Now, listen. Doon po sa dalawang bato na yon, yan po yung Urim and Thummim. Alright? Now, what is Urim and Thummim? It is what we call light and the perfect light, representing the light of God. Okay? Light of God. Na ito po panahon, back in the Old Testament, ito po yung totoong nangyayari. Okay? Hindi naman po ito divination, mga kapatid. Okay? Nakatulad divination po ngayon. Alright? But, here's what is happening before in the Old Testament. Magtatanong po sila sa priest at kukonsultahin nila yung priest at yung priest na yun, suot-suot nila yun, at pagka nagtanong sila, ang approval ng Diyos, yun ang magsasabi dito, iilaw po yung dalawang yun. Okay? Pagka pag sinabi ng Panginoon, go, ang signal doon ay iilaw po yung dalawang yun. Bihira po itong mangyari, bihira itong gamitin. Now, meron pa bang ganyan ngayon? Wala na. Pero ano po ang nire-represent noon na para gawin din po natin ngayon? Okay? Now, so makikita niyo po mga kapatid, ganun ang ginawa ni David. Una, bakit tinawag niya yung priest? Because ang authorized lamang na magsuot ng ephod na yon ay ang priest. Wala na siyang pwedeng hanapin pa na iba. Ang kailangan niya talaga ay ephod. Ang kailangan niya, kung kailangan niya ang ephod, kailangan niya yung priest. Did you get that? Bakit? Doon sa ephod, nandoon yung breastplate, na nandoon din yung dalawang stones, which is the Urim and the Thummim. Okay? It represents the what? Light of God. Perfect light of God. I hope you're following me. Ngayon, sapagkat nandoon po yun mga kapatid, yun po ang magbibigay ng liwanag ng go signal kay David sa kanyang decision. Alright? Now, kaya hinanap niya yung priest. So naunawaan niyo mga kapatid, listen, in times of disappointment and discouragement, we need to make a decision. Now, psychology will tell you not to make a decision when you're discouraged. But you've got to make a make a decision when you are in the state of disappointment and discouragement. Bakit? Para hindi ka manatili doon sa condition na yon. Well, because whether you like it or not, gagawa ka, action ka mga kapatid. You see, anong gagawin mong action or reaction when you are discouraged?
You see, you've got to make a right decision. Now, para gumawa ka ng decision, kinakailangan mo magkonsulta, kinakailangan mo ng counsel. Saan ka ngayon pupunta? Alright? Sa priest, the man of God. Bakit? Ang man of God ay merong liwanag, extra liwanag, kapatid, mula sa salita ng Diyos. Now, this is our two-man, mga kapatid. This is our Urim. Bakit, kapatid? Remember, alright, if you have your Bibles, you turn your Bibles in the book of Psalm 119. Alam nyo, ang sinasabi sa 119, verse 105. Okay? Thy word is a lamp unto my... Now, listen to me now. Sino pinag-uusapan natin? Si David. Sino may awit nito? Si David. You see that? So, naniniwala si David na ang salita ng Diyos ay liwanag. Listen, the Urim and the Thummim is the light of God, which is the go signal. Then, it speaks also the Word of God. You see, yan ang magbibigay. Mga kapatid, wala na tayong Urim ngayon, wala na tayong pare ngayon na nakasuot pa ng robe at merong ephod at merong breastplate at merong 12 stones at dalawa sa 12 stones ay Urim at Thummim. Wala na po tayo ganun doon. But bless God, we have the revelation of God to our life, which is His Word. Now, ang sabi ni David, mga kapatid, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kaya tama lamang na ginawa ni David. You see that? Now listen to me now. Mahalaga na gumawa tayo ng decision, pero saan po nakabata yung ating decision? Now, ito po yung dilema ng napakaraming Kristiyano ngayon. Nakikipag-usap tayo para makaahon tayo sa discouragement, makawala tayo sa discouragement. Pero ang problema, nakikipag-usap tayo sa hindi tamang persona na hindi nagbibigay ng liwanag sa gagawin po nating decision. Yan ang problema. In fact, nakakalungkot, kapatid, na yung kukonsultahin natin, wala pang kinalaman sa salita ng Diyos. Na hindi pa natin nakikita sa church. Na hindi natin nakikita na bubukas ng salita ng Diyos. Na listen, again, wala na ho tayong Urim, wala na tayong Thummim, kapatid. But listen, we have the Word of God. Ito po yung liwanag. Ito po yung binibigay ng Diyos ng liwanag kung ano, para maging maliwanag ang problema natin. Kasi sa panahon ng problema, madilim sa atin ang lahat. Sa panahon ng discouragement, madilim ang lahat. Sa panahon ng disappointment, madilim ang lahat. Now, sino ang kukonsultahin mo na magbibigay ng liwanag sa solusyon ng iyong problema? Lalapit tayo sa mga taong hindi naman nagbibigay ng liwanag. Lalong nagpapadilim sa ating decision, kapatid. Ang problema, nag-uusap-usap tayo sa problema, sa isang problema na hindi naman nabibigyan ng liwanag ang solusyon. Kundi na nagiging maliwanag lamang kung sino ang kakalabanin. Oh yeah, come on, talk back to me if you can. That's always the case. Listen, kailanman ay hindi po tayo makakaahon sa ating disappointment, sa ating discouragement, sa ating kalagayan na parang tayo lumpo na, kapatid. Hindi tayo makalaban, kundi hindi natin mabunot yung tinginig, hindi natin matanggal yung pain sa ating dibdib, hindi natin matanggal yung hatred. Bakit? Walang liwanag sa solusyon. Ang dapat maging maliwanag ay yung solusyon. Sino sa ating discouraged ngayon? May liwanag na ba? Ikaw ba'y naghahanap ng liwanag sa solusyon? Kaya hindi tayo makakita ng liwanag na merong liwanag sa solusyon sa problema natin. Kasi iba ang pinilalapitan natin. Sino ang may hawak ng ephod? Ha? Kapatid, kung sino-sinong kukonsultahin natin.
Ang hinahanap natin ay hindi solusyon, kundi kakampi. Hindi kayo seryoso na masolve ang problema ninyo. See, let's learn from here. When nobody is trying to encourage you and trying to help you, saan ka pupunta? With no one around you to help you, what will you do? And where will you go? The good thing is this. Notice, let's go to the Bible. Look at this. Let's go back. Sabi ni David, I gave you reasons kung bakit tinawag niya yung priest. Sapagkat yung priest merong, come on, ephod. At doon sa ephod, merong breastplate na merong 12 stones. At dalawa sa 12 stones ay Urim and Thummim. Okay? Now, what is the Urim and Thummim representing? The light of God, the lights of God. Okay? Now, eto na yung si David, sinasabi niya, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Si David ay laging naghahanap ng liwanag. Kapatid, minsan kung kailan tayo may problema, hindi tayo naghahanap. Come on, heads up, this is good. Kung kailan tayo may problema sa pamilya, hindi tayo naghahanap ng liwanag kung paano ma-resolve ang problema, kundi naghahanap tayo ng away. Nais kong sabihin ito mga kapatid, maliwanag ang sinasabi ng Biblia. Kung sino ang na-offend, siya ang lalapit sa naka-offend. Hindi mo ipopost sa media yung iyong pagka-offend. Hindi mo ipopost sa media yung iyong emotion. Anong gagawin mo yun? Lalapitan mo yung naka-offend. Pero kapatid, bakit lalapitan yung naka-offend? Para maghanap ng liwanag. Pero pag hindi ka lumapit sa naka-offend para maghanap ng liwanag, naghahanap ka ng ibang tao, hindi para masolusyonan ang iyong problema, kundi naghahanap ka lalo ng away. No wonder kung bakit hindi nawawalan ng kaguluhan ng ating kaisipan. Because of that. Notice what the Bible says here. All right, let's go. Let's keep going. Let's go to the Bible. Let's go back to the book of 1 Samuel, chapter 30. All right? Are you still with me? I hope I'm preaching the Word of God. Amen. Look in verse number 8. After that, after verse number 7, what is in verse number 7? Okay, ano meron sa verse number 7? The priest, the ephod, the breastplate, the 12 stones, and the Urim and Thummim. Okay? Did you get it? Did you get it? Okay. Now, here's the thing, verse number 8. After na makita lahat siya ni David, after na ibigay sa kanya, dinala sa kanya yung ephod, kapatid. Here's what the Bible says. Verse number 8. And David, what? Inquired. And David inquired at the Lord, saying, shall I pursue after this troop? Shall I overtake them? And he found the clear answer to his trouble. Binigay ng Diyos yung liwanag. Totoo yung sinabi ni David sa Psalm 119. Thy word is a lamp unto my feet. Kinakailangan ng lamp ang aking feet because I need to make a step. Kung kinakailangan kong gumawa ng steps, kinakailangan ko ng liwanag, baka kung saan ko mailagay yung steps ko. I might step on others' feet or other steps. Kaya I need a lamp.
Yun ang nangyayari, kapatid. Hindi natin namamalayan, nakakaapak na tayo. Bakit? Gumagawa tayo ng steps na walang gabay. Actually, the sad thing is, hindi nagko-coordinate yung brain natin sa steps natin. Sometimes, yung puso natin ay malayo sa steps natin. Listen to what the Bible says. Paul said, you're not your own. You are God's property. Wala kang karapatan na gamitin ang pag-aari ng Diyos sa gusto mong mangyari. Kung gusto mo ng away, tanong, aprobado kaya ng Diyos yan? No. So you have to inquire. Notice what the Bible says here. And David inquired at the Lord, saying, shall I pursue? Ano ang sagot sa kanya ng Panginoon? And he answered him, pursue, for thou shalt surely overtake them. And without fail, recover all. As you notice, mga kapatid, sabi ng Biblia, bagamat dala-dala niya yung 600, nabawasan pa siya ng 200, pero sinunod niya ang gusto mangyari ng Panginoon. Sometimes, nag-iisip po tayo, ang iniisip natin, ba't nabawasan ng 200? Hindi kayo nagduda sila, baka hindi nakalooban ng Panginoon to. Nawala yung 200 na dala ko eh. You see? Now, pinahintulutan ng Diyos na babawasan pa siya ng 200, baka nagtatrust na si David sa kanyang 600 na dati niyang kasama. Dati niyang kasama itong mga men ito sa tagumpay. Tandaan niyo po. So, pwede hong mapunta ang puso ni David doon sa 600 na yon. Pero binawasan ng Panginoon, naging 400 na lamang, at sabi ng Panginoon, pursue. See? So, pinagpatuloy ni David na ang kanyang pagtitiwala ay nasa Panginoon at wala sa kanyang sundalo. Now, saan nagbigay ng liwanag ito, mga kapatid? Imagine that. Na sa bawat pagkakataon na katulad nito, yung decision mo ay kinakailangan talagang sigurado, kapatid. Sigurado, dapat maayos. Ito na talaga yung decision. Ito na talaga yung tamang decision. Klarado sa akin, may liwanag ang decision kong ito. So sad na kapag gumawa po tayo, kapatid, ng decision, sabi ko sa inyo, mga kapatid, sa panahon ng discouragement, pwede kang gumawa ng decision, but siguraduhin mo ang decision ay may liwanag ng Diyos. Kaya alam po natin kung saan tayo pupunta, alam natin kung sinong kakausapin natin. Ilan sa panahon ng ating discouragement na ang kinakausap natin, mga kapatid, ay hindi naman nagbibigay ng linaw sa solusyon ng problema natin. You see? Now, do you understand that? Nang nakakalungkot, pagka may kinonsulta tayo, yung ating kinukonsulta, mga kapatid, akala natin yun na yun, approve na, mga kapatid. Pero be careful. Be careful. Now, listen now. Be careful. Kasi maaaring yung kinukonsulta mo ay madalas nang marinig ng maraming tao at gumagawa po sila ng decision, kapatid, based on the decision of the majority. You see, not because it is the decision of the majority, it is always right. Majority is not always right. If it is politically motivated, kapatid, it is not right. It should be the revelation of God. Liwanag, may liwanag. May liwanag, kapatid. Kaya maliwanag ang sinabi ni David, ang kailangan ko ay yung liwanag ng aking paa, at liwanag ng aking daraanan. At saan ko makikita ngayon yung liwanag na yan? Kapatid, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Now, we have the Word of God. Listen now. Now, be careful. I'm not gonna stay here long. Alam ko may fellowship po tayo ngayon, but listen to me now. Here's the thing now. Listen. Every time the Word of God is being preached here, take it seriously. Because you might not need it now, pero kailangan niyo po yan bukas. Kailangan niyo po yan sa susunod na araw. At yung narinig niyo ngayon, kapatid, maaaring hindi niyo kailangan bukas, pero maaaring ito ang kailangan niyo na magiging foundation ng decision mo next week. Baka bukas ay araw pa ng tagumpay mo. Araw pa na ang pakiramdam mo, lahat ay kakampi mo.
Lahat ng kasama mo sa bahay, si misis mo ay hindi nagsasalita laban sa iyo. Yung mga anak mo ay walang inaasikasong cellphone, maliban na lamang sa iyo. But time will come that they will turn their back at you. Tatalikod sila sa iyo. Tatalikod ang misis mo, magsasalita ng laban sa iyo. Ngayon, wala ka nang mapapakinggan mula sa kanila na maganda. Maliban lamang sa pagsisisi at pagtuturo ng kanilang finger sa iyo. Anong kailangan mo ngayon? Liwanag sa paggawa mo ng decision. Ang sa akin lang, kapatid, wag kang gagawa ng decision without consulting God. Without allowing God to make light or to lighten your path. Para bawat step mo ay maliwanag, bawat tatargetin mo maliwanag. Listen, your decision is so important because if you make a wrong decision, you will end up in a wrong destination. Kapatid, ilan sa mga Kristiyano, kapatiran ngayon, hindi mo na makita sa church sapagkat hindi sila lumapit, first of all, sa tamang lalapitan nila na dapat matatagpuan nila ang ephod, na dapat makikita nila yung Urim at Thummim. Walang nagliwanag sa kanilang decision. Walang nagbigay ng liwanag, kundi lalo pang mga kapatid, nagpahigpit, lalo pang nagpatindi sa kanilang galit, sa kanilang puot. Nagdagdag pa, nagpaypay pa sa apoy ng kanilang galit. You understand? So sad na ang kailangan natin ay liwanag sa solusyon sa problema. Pero sa mga nilalapitan natin ay nagpapalabo pa sa solusyon sa ating problema. Kapag dumating ka sa panahon na hindi mo na halos makita ang solusyon, ang ibig sabihin niya, nagkakamali ka ng nilalapitan mo. Sapagkat ako po ay naniniwala, mga kapatid, sinabi ng Biblia, sabi ni Paul kay Timothy, Timothy, all Scripture is what? Given by inspiration, and is profitable for what? Doctrine. For what? For what? For what? The last phrase is what? Instruction in righteousness. Lahat ng yan, mga kapatid, ay magbibigay ng liwanag sa anumang malabo sa atin. How come, kapatid, na hindi naging maliwanag ang solusyon sa dapat natin bigyan ng solusyon at nanguna pa sa atin ang ating emosyon? Hanggat pinahihintulutan natin ang emosyon ang siyang umiral sa pagbigay ng solusyon sa ating problema, wala hong magandang solusyon na mangyayari sa ating problema. Let the Word of God gives light sa solusyon sa ating problema, mga kapatid. Yun dapat ang magbibigay ng liwanag. Again, be careful. Mag-ingat po tayo. Mag-ingat tayo. Because decision is very important. It's either, kapatid, listen now, every time napupunta ka rito, naalala ko, yung isang kapatid na nagpatotoo somewhere. Sabi niya, every time napupunta ako sa church, na-offend ako. Imagine na ang church ay dapat puntahan ito, mga kapatid, na mga taong na-unload sa kanilang kabigatan. And yet, pagpunta niya rito, mga kapatid, na-offend siya sa tuwing pupunta raw siya sa church, na-offend siya. Now, ang ibig sabihin ba nun, mali ang church? O mali yung puso natin? Kasi marami namang umaalis sa simbahan after the service, nagpapasalamat sa preaching. How come na sa kanya ko lamang narinig na every time na pupunta sa church ay na-offend? Naunawaan niyo po ba kung anong ibig sabihin ng narcissism? Ayaw magpakorek. Sa halip
natanggapin niya yung correction, hahanap na lamang siya ng ibang tao na makakasama at iiwanan niya yung dati niyang kasama, maghahanap na lamang siya ng ibang taong kasama na sasang-ayon sa kanyang sinasabi. Now, pag dinala niyo po yan sa buhay may asawa, ito po ang nangyayari. Iiwanan ng asawa yung kanyang asawa. Bakit? Ano sasabihin nila? Sasabihin niya, hindi kami compatible. Maghahanap siya ng sasang-ayon sa kanya. Alam niyo kung bakit sang-ayon sa kanya? Kasi bago pa. Alright? Pag sumang-ayon sa kanya, sasabihin niya, itong kakompatible ko. So you understand that? Now listen, that's not the Bible. That's not the Bible. Listen, kung pupunta kayo rito sa church, naghahanap kayo ng salita ng Diyos, ako'y naniniwala, makakatagpo kayo ng salita ng Diyos. Kung ang salita ng Diyos nakaka-offend sa inyo, listen, is because the Bible is telling you the truth. Hindi mo pwede sabihin na sapagkat na-offend ka, mali ang Biblia. At maghahanap ka ngayon ng ibang simbahan na hindi ka mau-offend. Tandaan mo, pag hindi ka na-offend sa pinuntahan mong simbahan, yung simbahan ang mau-offend sa iyo. You keep that in your mind. But listen to me now. Here's the thing. Here's the lesson here, kapatid. Okay? Very simple. There's nothing deep about this message. Anong gagawin mo sa panahon ng yung discouragement? You've got to make a decision. Bakit ko po ini-emphasize lagi yung decision? Because kinakailangan mong gumawa ng decision sapagkat if you are not going to make a decision, then the devil will take advantage of your lowliness. Magti-take advantage sa panahon ng iyong nakahinaan, sa panahon na ikaw ay confused, sa panahon na meron kang mga china-charge na tao, ina-accuse ng mga tao, na sa panahon na ikaw ay lagi nagrereklamo, dyan papasok ang dyablo. Hindi para bigyan ng solusyon ng problema mo, kundi lalong pahigpitin ang problema mo at hindi ka bibigyan ng kaliwanagan sa solusyon ng problema mo. Kapatid, listen now. Here's the last part of this message. Wala na po tayong Urim, Thummim ngayon. Wala nang breastplate. Wala na tayong pare, wala nang pastor magsusuot pa ng ephod. At para lapitan sa iyo at maghihintay kayo ng ilaw ng dalawa para mag-signal kung tama ka o hindi. No, listen. But we have the light of the Word of God. Not only that, listen now. Listen now. In times of trouble, in times of confusion, just sit down and pray to the Holy Spirit. Talk to the Holy Spirit. Why is that? Because the Bible says the Holy Spirit will guide you into all truth. Kapatid, hindi po magkaaway ang salita ng Diyos at saka ang Banal na Espiritu. The Word is a spirit. Tandaan niyo po, it will touch your soul. It will make your soul. It will build your soul. It will protect your soul. Kaya nga po, mga kapatid, sa panahon ng ating disappointment, huwag niyong kakalimutan. Kung noong araw ay mayroong Urim at Thummim, meron tayong revelation ng Diyos sa buhay natin. Wala na po, get this, I'm done. Wala nang ibang pinakang maliwanag na solusyon sa ating problema maliban sa revelation ng salita ng Diyos. Wala na po. Kapag ka sinabi ng salita ng Diyos, yan na yan. Huwag niyong i-weaponize ang salita ng Diyos. Most of us, gagamitin natin ang salita ng Diyos para patamaan sa ganito, patamaan kahit out of context. You're weaponizing the Word of God. Ipopost pa natin yan. Ipopost pa yan. You see that? Na hindi naman yun ang ibig sabihin. Dapat ang salita ng Diyos nagbibigay linaw na meron kang hatred, na meron kang pain, na meron kang kalungkutan, na meron kang discouragement. At pag sinabi ng salita ng Diyos na ganyan ang kalagayan mo, you have to admit it.
I hope the message is clear tonight. When David was so greatly distressed, he encouraged himself. He encouraged himself. And you know it. Kung paano niya in-encourage sa sarili niya. He encouraged himself in the Lord. Hindi niya tinapik-tapik ang ulo niya. Sabi niya, okay ka dong. Okay ka boy. Kaya mo yan. No. Walang emotional. Nagtrabaho siya. Hinanap niya yung priest. Tinawag niya yung priest. Dalhin mo rito yung ephod. Alright. Pagkatapos nakita niya yung ephod, mga kapatid, nandoon yung Urim and Thummim. Alam niya. And then the Bible says he inquired. Bakit? Nandun yung liwanag ng Diyos eh. Wala nang ibang alam si David na magpapaliwanag sa kanyang gagawing decision maliban sa Diyos, sa liwanag ng Diyos. Dapat ho, yan itanim natin sa ating isipan. Listen now. Yung bang ginagawa natin, wives, sumbat sa asawa, liwanag kaya yan na galing sa Diyos? Husbands, yung kayang ginagawa mo para sa iyong asawa, liwanag kaya yan na galing sa Diyos? You see, yung bang parang nagtatanong ka lamang pero kasama na yung charge. Naunawaan niyo po, kapatid. Maraming beses na tayo nakikinig ng mga ganyang klase, nag-reason out pero hindi mo alam, china-charge ka na. Listen, what you need is the light from God. Light from God. Kung gusto mo ma-preserve yung magandang relationship, don't think about stoning your husband or your wife. But think of being a blessing, even sa pananalita mo, maging blessing ka sa asawa mo. I believe yan po ay light na galing sa Diyos. Liwanag na galing sa Diyos. Yan po ay bunga, signal ng Urim at Thummim, which is the Word of God. I hope I'm clear tonight. Shall we all stand, please? Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat, Panginoon, na meron kaming gabay. Bagamat wala na po ngayon yung ginawa ni David yung ephod, Panginoon, pero at least maging si David, nakita po namin ang halimbawa na siya po ay nagpatotoo na ang inyong salita ay sapat na para magbigay ng liwanag sa solusyon sa panahon ng kami disappointed, kami distressed, kami ay merong problema, O Diyos. Nawa po'y makita po namin, ito po ang dapat magbigay ng liwanag po sa bawat isa sa amin. Sa panahon ng aming kalungkutan, kahinaan, lagi po kami tatakbo sa ganitong klaseng sitwasyon. Alam po namin na maaaring ngayon ay oras ng tagumpay namin. Pero dapat namin i-keep sa aming isipan na bukas marahil ay hindi po katulad na nangyari sa panahon ngayon. Iba ang panahon bukas. Pero O Diyos, ano man ang mangyari, ang kailangan po namin ay liwanag ng inyong revelasyon para sa aming gagawin. Salamat po at pagpalain niyo po ang bawat anak niyo ngayon habang sila'y lumalapit sa inyong trono, O Diyos. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts through the message. Let's come to the throne of God.
Dakilang Diyos, marami po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat sa napakagandang example, Panginoon, na pwede po namin pagbatayan ng aming decision. Salamat na meron po kaming titignan, O Diyos, na pwede namin gawin sa panahon na kami discouraged, sa panahon na kami distressed, disappointed. Kailangan po namin gumawa ng decisions. A decision na mayroong liwanag mula po sa inyong salita. Hindi po namin ilalayo ang aming decision sa inyong salita, O Diyos. Pagkos ang inyong salita ang magbibigay ng liwanag na ito ang dapat namin gawin, ito ang tamang decision dapat namin gawin. Marami na po, Panginoon, nakita ko po personally na pahamak sa paggawa ng decision nung sila po ay disappointed. That's why, hindi na po namin hihintayin na kami may encourage bago gumawa ng decision, but our encouragement based on the light of your word, O God, will encourage us. Sa panahon ng kami discouraged, Panginoon, pag nakagawa kami ng decision na may liwanag na inyong salita, the same na magbibigay sa amin ng encouragement. Thank you, O God. We praise you for what thou hast done in the midst of us. Thank you for the encouragement. In Jesus' name, amen.